Hello, mga kababayan ko, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong mga pag-uusapan, ano. Unahin ko itong comment sa akin kagabi. Kasi nasabi, di ba tinanggi ni Doc Ron na pinagtanggol niya si FLM. Tapos sinabi ko, hindi, pinagtanggol mo. Tapos may nag-comment sa akin dito, no. Ah, sabing ganon, mali ka bungo, hindi si Mangusin ang wait lang ha. Hindi si Mangusin ang pinagtanggol ng iba sa amin, kundi yung patas at pantay na proseso ng batas yung di magkakaroon ng perception ng mga tao na parang may kinikilingan. Not saying that was the case, pero may ganong perception kasi yung ibang tao. Sabi niya ganon. Yung para saan ba? Ang tanong ko naman, yung pantay na proseso sa batas, para kanino ba yun? Para sa mga taong katulad ni FLM. 'Di ba, na pinahiya. Pinagtanggol nyo. Huwag nyo na itanggi. Alam ko, naiintindihan ko na nandidiri kayo kay FLM, no? Pero you can't deny the fact na pinagtanggol nyo, huwag matigas ang ulo. Wala namang masama dyan. 'Di ba? Hindi ko lang maintindihan bakit kailangang itanggi nyo na pinagtanggol nyo sa FLM nung time na yon. Huwag na tayo magpalusot na do sa batas ay pantay, 'di ba? Para sino bang talaga bang batas lang yung pinaglaban nyo doon? Doon sa batas na yun kasi, may ano doon, may maapektuhan. 'Di ba? Sino maapektuhan doon? Sila FLM, katulad ni FLM. Siya yung pinagtanggol nyo indirectly. Kasi hindi naman mare-raise yung usapan na yan kung hindi nyo nakita si FLM na pinahiya eh. 'Di ba? Sasabihin ng iba, hindi. Kasi pwede sa ating mangyari lahat yan. Oo. Pero kasama kasi si FLM doon. 'Di ba? At siya yung naging dahilan kung bakit nyo sinitay ang ganyang proseso. Pinagtanggol nyo indirectly. Huwag nyo na maikahiya yon. 'Di ba? Kung tama naman yung pinaglalaban nyo, kasi FLM pa yung nakinabang dyan o hindi, i-admit nyo, wala namang problema doon. Wala namang issue doon eh. Natatakot ba kayo na mabansagan kayong FLM defender? 'Di ba, men? Kahit nga minsan ito, admit ako, pinagtatanggol ko si Sir Norman Mangusin eh. Let's say halimbawa ano bang case 'yon na meron dating namintas sa kanya kasi sometimes no, yung usapan napupunta sa ano eh, sa personalan eh, yung itsura mo, yung ilong mo, yung ganun ganon. Eh, oo, minsan napapaganon din ako, no. Pero sometimes may nakikita kasi akong puna na ano eh, na wala nang substance, puro na lang pangit ng ilong mo, ang itim mo, para puro ganun na lang, 'di ba? Oh, pinagtanggol ko siya, hindi ko naman kinakahiya yun eh. Pinagtanggol ko siya, wag naman mapunta sa ganyan ng usapan. Doon tayo doon sa mga ginawa niya. Pinagtanggol ko sa FLM, aminado ako. Wala namang masama doon. 'Di ba? Dahil doon, gusto ko rin naman na pwede ko bang sabihin na yung hindi kasi yung mga sa usapan lang ako nagtatanggol. Hindi ko pinagtatanggol sa FLM. Gusto ko kasi baka mamaya mamihasa yung ganyang sistema na puro ad hominem na lang or puro physical na anyo na lang mapunta ang discussion. Hindi. I admit na pinagtanggol ko sa FLM noon. Na wag tayong wala namang problema diyan. Ano ba yan? Sakit ba yan sa FLM? Para iwasan. 'Di ba? Pinagtanggol niyo sa FLM dito indirectly. O kahit directly pa. Walang problema diyan. 'Di ba? Now, next update. Ito, nag-upload si Sir Norman Mangusi ng video. Panoorin daw. Uy, may bago siyang ay, di sa Marinduque, panoorin daw ang buo sa Marinduque. Ito yon. Kasi nag-upload ito si halata, di tuloy kasi may link dito oh.
dito ah, meron ditong tawag dito, video na may sinasampahan siya ng kaso. Ang caption kasi, hindi po tayo magsasawalang kibo kapag nilapastangan ang ating karapatang tratuhin ng patas. So I do assume, wait lang, panoorin natin 30 second lang naman eh. Baka makaroon tayo ng clue. Pero dito sa title may clue na tayo kung sino yung kakasuhan niya. Play natin. Norman Mausing, that you are the complainant in this document filed before the office. Wait. Bakit dito ina-admit mo na si Norman Mangusin ka? Pero sadali kay Kulaong ko ba nakita yon? Ito, ang sabi mo dito kasi, nakitang ID na Norman Mangusin. Kung ako nga, hindi makakuha ng ID nun eh. Pagpipilitan mo pa. Oh. Maglabas ka kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. pero meron dito NBA clearance Norman Mangusin eh. Kung may makikita ka Norman Mangusin. Sige nga. Kahit isang school ID lang. Eh kung ako nga, hindi nga ako nagka-ID yan eh. Ipagpipilitan mo ba? Anong tanga mo naman? Oh, hindi daw siya, pero dito nung nagdedemanda siya dito, ang sabi nung pinagdemandahan niya, Norman Mausing, that you are Norman Mangusin daw siya. Di ba? May nag-point sa akin na doon sa unang statement nitong video na to, first few seconds, pakinggan natin, no? Start tayo sa 0 muna doon sa time. Norman Mausing, that you are Norman Mausing. Kung mapapansin nyo, putol yung video pala. Ang sinasabi nito ni ma'am, aka Norman Mangusin. So meaning, Francis Leo Marcos yung ginamit niyang pang demanda. Kasi doon na nag-start sa aka Norman Mangusin eh. So malamang ang sinabi nito, pangalan mo ba ay Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin? Kasi kung titingnan nyo, may AKA sa umpisa. That you are Norman Mausing, that you are the complainant in this document filed before the office of the Ombudsman. Do you confirm the contents of this document, that they are true? Mukhang mas mapapahamak siya dito kasi need niya i-prove yun eh. Ano ang ID na pinresent niya dyan? Malamang hindi na yung driver's license kasi revoke na yon. Pwedeng yung PIN niya or yung passport. Yung passport iniimbestiga na rin eh. 'Di ba? So, yun lang naman. Shout out do sa mga nag-correct sa akin. Are the complainant in this document filed before the office of the Ombudsman? Do you confirm the contents of this document, that they are true and correct, that they are based on your own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession? Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Thank you, sir. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat. So, nag-file siya ng kaso sa ombudsman. So, meaning, ang finailan niya ng kaso dito, yung kita mo na, di ba? Doon sa isang video niya, pinapatawad niya na daw. Hindi doon siya nag-file ng kaso. Ano pa bang paniniwalaan natin kay Sir? Sabi ni Sir, hindi na daw siya magkakaso ngayon. Di sa bagay, doon sa video na yon, yung mga pulis ang hindi niya kakasuhan. Di ba? Pero yung nag-utos siguro, ito yon, di ba? Sabi niya gano'n, hindi tayo magsasawalang kibo kapag nilalapastangan ng ating karapatang tratuhin ng patas. So, nag-file siya ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, sir, I don't know, no? Mati-technical ka siguro dahil doon sa identity mo. Kasi sabi mo, wala kang ma-produce na na ID nung
Norman Mangusin eh. O baka meron ka dyan na ngayon mo lang gagamitin. Di ba? Pero let's see, no? Karapatan niya naman yan eh. Na ano eh. At katulad nung nag-comment, marami naman taong nakakita na di umano daw, nalabag yung karapatan niya doon. Okay lang naman yan. Di ba? As a citizen ng Pilipinas, kung feeling mo naman ikaw ay naapi, di ba? Karapatan mo magkaso. Now, punta tayo dito, no? Gusto kong bigyan ng punto ito, mga kababayan ko. Alam ko, most of us, gusto natin laging ma-action. Yan, yung mga suntukan na yan, mga Pero, ito, panoorin muna natin yung kay Sir Doc Ron. Ito. Pati ito si Alex Pabella umiksena na eh. Play natin to. Madali lang kasi sabihin niya, sige, tara, ganyan, tas wala naman kasi hindi ko siya kaya ngayon. Ay! Siguro Di pwede daw kaya. Baka pag kailan bababa? Tangina, bading talaga ang puta. August. O, nakikusap kunyari. September, yan. Oh, alam na this. Hindi daw niya kaya ngayon. Mukhang kailangan magpakondisyon. Mukhang kailangan pang mag-top ng mga backer. Baka daw magulpi siya. Kailangan may backup plan siya. Kailangan magdemanda siya after. Di ba? Hindi makakapalag to ng walang kaombre. Actually, senseless kasi ito. Yung suntukan na yan. Kasi hindi nyo naiisip na namamanipula kayo ni Doc Samaniego para mapunta do sa gusto niyang game. Kasi talo siya do sa game ng intelligenteng discussion eh. 'Di ba? I'm not promoting yung kaduwagan dito kasi sometimes yan naiisipin, duwag lang sa suntukan, etc. Pero doon tayo sa game. I'm not saying na hindi kaya ni MG. I'm so sure maraming resources yan na magti-training yun si MG na kaya niya yan. 'Di ba? Pero bilang mga kahombre, kayo, dapat dun lang tayo sa discussion dahil dun yun ang pinaglalaban natin. Hindi yan suntukan na yan. 'Di ba? Kung tutuusin, kung masa-size up ko, talo na ito eh. Kasi wala naman siya napatunayan doon sa sinabi niya eh. Sinagot naman siya ni MG doon sa, siya yung hindi makasagot punto por punto. 'Di ba? Kayong mga supporters ni Sir MG, isa ako doon supporter, no? Mag-isip tayo, huwag tayo mag-give in sa demand nito. Kasi parang yung pagkatalo niya na natabunan ng bagong hamon eh. Ganyan ang style ni FLM, 'di ba? Maghahamon si FLM or nasa laban siya, pag natatalo siya, magde-demand siya ng bago uli. Naghahanap siya ng game kung saan siya kung saan male-level yung playing field. Huwag niyo ibigay yun. Ewan ko, yung mga pages na napapanood ko, no? Kakasanan ni MG. Huwag kayo mag-give in sa ganun. Kasi hindi naman yun ang laro natin eh. Ang laro natin dito, to educate people. Kaya nga sinabi ko kagabi, di ba? Granting, no? Pero not accepting. For example, nagsuntukan sila. Sa di malamang dahilan nanalo to. Well, hindi naman natin masabi kasi pagsuntukan 50-50 ang chance. Pwedeng nangyari habang nakipagsuntukan napulikat si Sir MG. Hindi niya naiangat yung basta alam mo na merong dahilan na sa di malamang dahilan nanalo ito ng suntukan. Kahit naman manalo ito mali pa rin naman yung sinabi niya eh. Pero anong mangyayari doon? Mas mananaig yung panalo nito. Magkakaroon to ng ilusyon na siya yung nanalo. Tapos kayo, papayag kayo na sundin ang demand nito. Talo na ito eh. Bakit siya yung masusunod? Kaya nga ang proposal ko na i-share din ni Sir MG,
aminin niya munang nagkamali siya dun sa dun sa mga pinagsasabi niya. Tamo ha. Kung taintay kayo dyan sa suntukan na yan, bago palagan yung demand niya, aminin niya muna na pinagsasabi niya, sabi niya ganun dito. Huwag kayong papadala dyan sa ungas na yan. Talo siya sa intelligenting discussion. Kaya dyan niya pinipihit ang usapan. Paaminin niyo muna na nagkamali siya sa assumptions niya bago niyo kasahan ng hamon. Kasi walang clear kung sinong panalo doon sa unang round eh. Tapos i-skip ulit tayo. 'Di ba? Come on, men. 'Di ba? Maging wise na tayo ngayon. Hindi natin afford na magkaroon ng chance ng ganitong tao eh. Oo, suntukan. O, sige, sabihin na natin panalo si Sir MG. Anong magiging natin doon? Wala. Magdadahilan uli yan. Maniwala kayo sa akin. Pag nanalo si MG dito, magdadahilan uli yan. Ay hindi, yung laban namin, Ricky, mukhang yung niya, may bato yung gloves niya, etc. Di ba? Dito na nga lang ang daming dahilan. Kahit obviously, talong-talo na ito eh. Dito na nga lang, marami na siyang dahilan. Yung sinabi niya na si si MG ang unang nagkaso, hindi niya naman sinagot yun eh. Ang dinadahilan niya doon, kesyo kinuyog ako ng mga followers ni Pajit, 'di ba? Pajit yung racist slur niya eh. Stupid motherfuckers, niggas. Kinuyog ako. 'Di ba? Pero ang totoo, hindi naman siya sumasagot. Nagpapabiktim lang siya. Tapos susundin niyo yung demand nito. Kaya nga sinakyan na ni Alex Pabella, oh. 'Di ba? Kasi kayo, tuwan-tuwa din kayo sa suntukan. Duwag yan, Doc. Sige, amunin mo. Bigay pa ako ng dagdag premyo sa mananalo. Sponsor ng Petromax. 1 million pa, Doc. Kumasa lang. Pucha, ano ba yung Petromax? Di ko alam kung ano yung Petromax, no? Pero 1 million daw worth ng, Petromax 1 million pa daw. Kumasa lang. Sponsor ng Petromax pala, 1 million pala ang bibigay. Kumasa lang daw si, makabahong Pajit, no? Ayaw nga eh. Ang daming ang rason eh. Sa August, sa September. Sa September na lang. Tingnan nyo? Dito siya nagka-thrive eh. Lalo na kayo mga supporter pa ni Sir MG, gusto nyo rin makakita ng suntukan. Come on, man. Mga matatalino kayo. Hindi ganito. Pati si Alex Pabella. Just imagine, ito si Sir Alex Pabella. Yung best friend niyang sinugod na nga sa bahay eh. Hindi umarap eh. Tapos, biglang babanat ng duwag. Come on. Doc, sama ako. Pag nag-one-on-one kayo, handa akong bumack up sa'yo. Kita mo? May back up. Hindi pa nangyayari yung laban, may back up na siya. Tapos ibibintang niya kay MG na magsusumbong. Tapos ito, sabi niya dito. Sa akin, sabi, di niya kaya madaliin yung training niya. Obvious namang diabetic siya. I know one when I see one. Kasi, O, di ba? Pinipihit nila doon sa pagiging diabetic ni MG. Na kung tutuusin, ito, dinidiscourage niya na si MG na kasi, diabetic yan, hindi niya kaya. Sinasaywar na si MG. Huwag yung hayaan na dumating dito yung usapan. Ginagatungan niya na para hindi umano si MG. Anong kinalaman yung pagiging diabetic? 'Di ba? Dinidiscourage niya si MG. Tinitibag niya yung confidence ni MG na diabetic yan, hindi yan lalaban, etc. 'Di ba? Parang tayo pag nung mga bata tayo, 'di ba, pag may suntukan, para lang pumayag, bakla yan, hindi yan papayag, hindi kasi duwag yan. 'Di ba? Pambatang level yun mga ma'am at sir eh. 'Di ba? Panalo na tayo dito sa laban dito kay Doc Samaniego. Claim na natin 'yon. Kasi ang
ang point kasi dito yung intelihenteng usapan. 'Di ba? Hindi ko sinasabi to dahil duwago, puta na, sila lang naman, hindi naman ako kasali dyan. Pero as nakikipaglaban sa katotohanan, sa truth, na magkakasama tayo lahat, papayag kayo sa suntukan? Come on. 'Di ba? Kasi nung time na hinamon si FLM no ng suntukan din, hindi pa ganun ka-deep yung yung pinaglalaban dito eh. Na-realize niyo yun? Kasi baka mamaya may magsabi dito, ba't si FLM hinamon ng suntukan? Hindi pa ganun ka-deep kasi yung laban dito. Kasi literal, nung unang naghamunan si MG na suntukan at si FLM, willing kalimutan ng lahat after nung suntukan eh. 'Di ba? Ang usapan pa noon, after natin magsuntukan, yung malilikom natin, itulong natin, parehas tayo mamimigay. 'Di ba? Panahon pa yata ng lindol sa Cebu yun eh. If I'm not mistaken, ha? Tama ba ako? Or basta may sakuna nun eh, natutulungan eh. Hindi pa ganun kadip, wala pang nai-interviewing na biktima, wala pang 'di ba? Ito kasing pinasok ni Doc Ron, talagang mali talaga siya dito eh. Tapos dahil hindi siya manalo-nalo doon, ipinihit kayo lahat doon sa tamo. Nakalimutan na yung discussions tungkol doon sa mga pagkakamali niya, focus na sa boxing ngayon. Kasi nagpadala kayo. 'Di ba? Hindi sa inaaway ko kayo ha, pero kailangan natin maging matalino eh. Sa ganitong laban eh. So paano yung mga sinabi niyang mali? Yung mga ni-raise ni Sir MG na argument do sa last videos niya. Wala na. Kasi na-manipulate niya na dito mapunta ang usapan. Kaya nakikita ko ngayon, hindi pa nangyayari yung suntukan na yan. Nananalo na si Doc Samaniego, sorry. Wala eh. Yung bahala kayo, men. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.